Alright mga boss, so ngayon pag-uusapan natin yung hinihinging pera ni Janril Cuadro Alas Casimero para labanan si Inoue. No? Sinabi niya na gusto niya ng $8.1 million para maglaban sila ni Naoya the Monster Inoue sa isang interview. No? So yung latest interview niya, kasi merong nagtanong na how about Naoya Inoue? Anong plano? May gusto mo bang labanan si Naoya Inoue? Sinabi nga ni Casimero ay baka daw pinoprotektahan ng kanilang gobyerno ng, di ba, itong si Inoue dahil matagal na kasi daw dapat na maglaban sila. Pero hanggang ngayon parang sinasabi ni Naoya ni General Cuadro Alas Casimero na parang umiiwas di umano si Inoue sa kanya dahil matagal na dapat silang naglaban. Pero bago natin pagpapatuloy ito, comment down below anong masasabi nyo sa pag-uusapan natin ngayon na ang hinihinging pera ni Casimero ay kung sa pesos pa, 500 million pesos, $8.1 million para maglaban sila o labanan ni Janril Casimero si Naoya the Monster Inoue. Pakikomento anong masasabi nyo, nagulat ka ba? Diba? Kasi ako, hindi lang ako nagulat mga boss, pero maybe napaisip si Casimero na matagal na dapat champion siya before, and si Naoya Inoue champion, hanggang ngayon champion. So, maybe, I don't know kung sang-ayon ba kayo na ganun kalaking pera dapat yung kung ano mang hinihingi ni former 3 Division World Champion Casimero para matuloy yung laban nila. Sa pakikomento para, di ba, hindi lang ako yung magwintuhan dyan sa comment section. Marami tayo, di ba? So, masasabi ko dyan mga boss, wait, lapit tayo. My own personal opinion nga, bukod sa pag-usapan natin yung pera, kung matuloy man yan, I think magandang laban yan talaga. Maybe sa Amerika. May usapan pa nga before na baka maging co-main event yung Inoue versus Casimero sa laban ni Manny Pacquiao, 'di ba? Kung natatandaan nyo. Kasi kung isipin natin mga boss, kung maglaban sila ngayon, si Casimero kasi nasa super bantamweight ngayon lumalaban at si Naoya Inoue nasa super bantamweight din champion sa 4 na sanctioning bodies. Hawak niya yung 4 na titulo. 'Di ba? Undisputed champion sa super bantamweight. Ngayon, ang usap-usapan nga is hinihintay ni Naoya Inoue si Jesse Bam Rodriguez umakyat ng super bantamweight kasi natapos ng labanan ni Naoya Inoue yung decalibring champion din na si Junto Nakatani. Speaking of Junto Nakatani, usap-usapan din na si Casimero ay balak labanan si Junto Nakatani at Jesse Bam Rodriguez mga boss. Matagal na usapin na yan kasi parang gusto ni Casimero kung ano yung mga nilabanan ni Naoya Inoue, labanan din ni Casimero at hihigitan niya ng magandang performance. Kung hindi daw ni-knockout ni Naoya Inoue, na-knockout ni Casimero. So comment down below ano masasabi nyo. Mana-knockout ba ni Casimero si Junto Nakatani na champion din? Di ba? Na dating nakalaban. Former opponent ni Naoya Inoue. Former world title challenger ni The Monster. Tingin nyo, kayang i-knockout ba ng isang former 3 Division World Champion Janril Cuadro Alas, yung Junto Nakatani na elite fighter? Diba? Pakikomento nga, gusto kong mabasa yan, malaman yan kung pareho ba tayo ng pananaw, opinion. At yun nga, hindi lang si Junto Nakatani yung gusto ngang labanan nitong si Casimero. Pati yung champion ngayon sa bantamweight division, nakakaakyat lang yung latest fight niya. Panalo siya mga boss, nakuha niya yung titulo. Si Jesse Bam Rodriguez na kampiyon ng Mexico. At parang kino-call out na ni Casimero. Sinasabi ni Casimero, ito muna daw yung labanan niya bago si Naoya Inoue para matapos na. Diba? I think kung ako kay Jesse Bam Rodriguez, maybe dapat dumaan muna siya sa former 3 Division World Champion na si Casimero. Pero yun nga, dahil nabalitaan natin na si Casimero ay hinihintay yung sino yung maglalaban sa Hernandez versus
Yunosuke Kameda na mangyayari daw ngayong September. Kung maganap man yan, mangyari man yan, manonood nga si Casimero at lalabanan niya yung mananalo dyan. Magandang opponent din talaga yung Hernandez mga boss dahil si Junto Nakatani nga ay nahirapan dito kay Hernandez mga boss na talagang matibay, talagang boksingero, malakas at may power. Kaya nga bumukol nga yung mukha nitong Junto Nakatani, di ba? So ngayon, magandang laban talaga yun. At kahit mag-rematch sila ni Yunosuke Kameda, parang hindi ko na gustong panood yun kasi kung tatakbo ulit yung Yunosuke Kameda sa laban, parang hindi pa rin maganda yung mangyari. I mean, hindi pa rin maganda yung papakita ni Yunosuke Kameda. And I think lalabanan ni Casimero yan si Kameda, mananalo na si Casimero kasi parang napag-aralan na ni Casimero yung gagawin niya kung tatakbo-takbo na naman siya mga boss no, iba. So I think Casimero versus Hernandez magandang laban niya at kahit Casimero Kameda, Casimero na tayo. I mean Casimero na talaga yung mananalo diyan kahit 'di ba tinalo ni Yunosuke Kameda si Casimero dahil sa kanyang estilo na patakbo-takbo. Gina-jab niya. So Casimero pa rin yan mga boss. Anyways, 500 million pesos. Napakalaking amount yan mga boss, no? Kung ikaw yung merong ganyan, pag-komento nga anong gagawin mo or kung lalaban ba si Naoya Inoue at magbabayad talaga ng ganong kalaki, anong gagawin mo sa pera mga boss? Diba? Investment talaga maganda yan. Investment kasi ilang milyon invest mo. Diba? At maghahanap ka ng magandang mentor para magpa-mentor ka sa kanya, magpa-advise kung anong magandang gawin. Tsaka kumuha ka ng magaling na abogado mga boss, no? Para secure talaga yung pera tsaka yung mga ari-arian mo. May advisor ka na, may mentor ka na. At yun nga, kumonekta ka sa mga big fish, sa mga malalaking tao. Diba? Matin ka sa mga big events, sa mga elite. Diba? Makipagkilala ka. Diba? Makipag-socialize ka, makipag-network ka. Ganon na ba? Para sa akin, kung ganon kalaking pera mga boss. Especially, diba, 500 million or billion, pag-connect talaga, connection talaga ang kailangan mo. Kasi dito, ito pag-usapan natin yung pera mga boss. Kasi malaking pera yung 500 billion kung magbayad man si Naoya Inoue dyan eh. Ayun nga, bigyan ko kayo ng idea. Bigyan ko kayo ng idea mga boss. Tingnan natin. That, kung kayo, balak nyo magnegosyo mga boss, di talaga madali ang negosyo. Especially kung wala kang kapital, no? At saka yung 500 million talaga na malaking, sobrang laking pera niyan mga boss. Pero kahit wala kang kapital, iaangat ka pa rin. Marami namang rags to riches, di ba, na galing sa ibaba, yumaman talaga mga boss. Babalik tayo mamaya ng konti sa usapang Casimero. Usapan muna natin yung pera. 500 million na laki. No, 8.1 million dollars yan eh. Alam niyo mga boss, sa laging pera na yan, nabalitaan ko before may mga nanalo sa loto ng 100 million eh. Pero dahil winaldas nila, sinayang nila yung panahon at wala silang connection. Walang investment, hindi nag-aral, naubos pa rin yung pera eh. Mauubos talaga mga boss. Kahit magkanong pera ibigay sa iyo tapos hindi mo pinag-aralan, hindi ka wala kang ginawa sa pera, winaldas mo lahat. Ubos talaga yan, ubos yan. Kailangan unang-una, kailangan maghanap ng mentor dyan. Kung meron kang malaking pera, maghanap ka ng mentor, maghanap ka ng connection, maghanap ka rin ng abogado mga boss, no? Para i-secure yung pera mo. Sa inyo, pagkakalam ko yun nga, magpa-mentor ka at maghanap ka ng makikipag-network ka sa mga elite, sa mga big fish. Makipagkilala ka doon, magpakapalan mo talaga yung mukha mo. Hindi ka pwedeng magsasabing, I'm introvert, I'm shy, ayoko magpagkilala, mahihain ako. Same tayo mga boss. I'm an intro-extro o outrovert, ganoon ako mga boss. Pero kakapalan ko yung mukha ko kung ako yung merong ganoon. Kakapalan ko yung mukha ko. And pero, alam niyo mga boss, kung ganun kalaking pera, maging honest talaga. Kahit wala kang ganun kalaking pera mga boss, yung kasabihan na honest is the best policy, totoo talaga yun mga boss. Alam niyo bakit? Sa mga lugar ng mga elite, sa mga mundo ng mga elite, elite means super rich, ultra rich mga boss. Diba? Mga mayayaman, talagang super rich mga boss. Na
masasabi mo talagang iba kasi ganito kasi may middle class, 'di ba, yung sa baba middle class, rich, ultra rich, super rich, something at wealthy. Para sa akin yung wealthy yung mga Elon Musk level, like Bill Gates, 'di ba? Warren Buffett, Mark Zuckerberg, at saka marami pang iba like masasabi kong Robert Kiyosaki, 'di ba? Mga ganun mga boss, mga wealthy. Wealthy means hindi nila pinoproblema yung pera. Papasok sila sa mga restaurant ng mga mamahaling luxury uh, um, brands, 'di ba? Bibili sila ng mga items na worth 500,000 o 1 million. Parang wala lang sa kanila. Ganon sila mga boss, yung mga elite. Ganon yung wealthy. Wealthy means hindi na pinoproblema. Parang easy lang sa kanila. Gumising ng umaga, relax lang, chill. Sumakay lang ka ng sports car. Pero bago umabot ng isang tao yan na ordinaryo mga boss, talagang pagdadaanan niya yung hagdan. Nagiba-giba. Meaning, maraming pagdadaanan kang hirap. Kasi, hindi pwede ang isang tao dumiretso sa taas. Kaya nga yung dumiretso ng konti dito, yung mga nanalo sa mga, 'di ba, pa-premyo, mga, hindi yung mga milyon, yung talagang ultra na mga, 'di ba, like Lotto, talagang 100 million yung mga panalo. Bagsak pa rin, babagsak. Kaya nga yung mga athlete na mga, 'di ba? May balita before na baka yung sweldo niya sa NBA ilang milyon, tapos naging bumagsak siya kasi yun nga, walang mentor, walang advisor, walang connection. Mauubos talaga eh. Kasi sa mga bayarin, bills, pagkain, gumastos ka pa ng ganito sa babae, alak, sugal, wala, ubos yan mga boss. Kasi nga ang money, ang pera daw talaga is pinapaikot daw talaga dapat yan. Cycle ba? Ngayon, pag di mo pinapaikot yan, ano mangyayari? Parang timba ng tubig mga boss. Kahit gaano kapuno ng tubig, ng pera, yung timba, pag hindi ka marunong mag-igib o maglagay ng tubig, kahit wala kang gawin eh. Ilagay mo yan sa init, I mean sa araw, sa tirik na araw, unti-unting, di ba kung di mo nagkakamali or maybe sa may butas na timba o balde. Butasan mo ng konti yan, kahit konti lang o may, 'di ba? May sira ng konti yung balde. At gaano kapuno yan, meaning ginagastos mo ng ginagastos yung pera pa unti-unti, binibisyo mo. Kahit gaano karaming milyon-milyon yan, mauubos yan hanggang sa ma-zero. 'Di ba? Whereas, iba yung lagyan mo ng takip, yung butas, at mag-igib ka, dagdagan mo. Bumili ka ulit ng bagong timba o ng balde para mag-igib ulit ng tubig, 'di ba? Ganun yan mga boss. So, hindi madali talaga. Actually, mas mahirap nga eh pag marami kang hindi mahirap. Mas challenging pag sobrang dami ng pera mo. Alam mo kung bakit? Paano paikutin yan? Paano mo yan paano ka maging consistent? Paano mo dadagdagan yan? Or paano mo paano mo dadagdagan? Paano mo i-maintain yung ganong kadami? Di ba dali yan mga boss? Yung 500 million nga na hiningin kasi meron napakalaking pera niyan kahit hindi ka na magtrabaho eh. Di ba? Pero syempre, continue pa rin yan mga boss. Totoo yan. So malaking pera yan mga boss, no? I don't know kung mangyari man yan. I think mangyayari yan mga boss. Pag naging champion si Casimero sa pagpalagay nating middleweight, di ba? Kasi kay Naoya Inoue andun yung belt ng sa super bantamweight, dapat na sanctioning body. So kung sa middleweight si Casimero maging champion, siguro malaking chance mangyari yan, makuha yan ni Casimero yung hinihingi niya. Kasi matagal na din talagang pero masyadong malaki yan. Pero I think lalaban si Casimero kahit offeran siya siguro ng 100 million or 200. Kasi yung 500 million baka hindi nila maibigay yung ganong kalaking pera eh. Pero I think 100 million kayang ibigay ni 'di ba ng company Inoue.
basta maging champion si Casimero kasi yan yung hinihingi nila ni 'di ba ng kanyang promoter na hapon kasi wala na si Naoya Inoue sa kaya sa kay Bob Arum sa top rank, 'di ba? Yan yung pananaw ko mga boss, no. Malaking pera yan 500 million talaga. So, yan yung gusto ni Casimero. Yat nasabi pa ni Casimero mga boss na maybe daw pinoprotektahan daw si Naoya Inoue ng kanyang kampo or sino ba kaya daw hindi pa sila lumalaban hanggang ngayon. Yan yung sinabi niya sa isang interview mga boss, no? About gusto niyo bang labanan si Inoue. So, comment down below ano masasabi niyo mga boss. Sa ganun kalaking pera na hinihingi ni Casimero, 500 million para maglaban sila ni Naoya Inoue. Sa tingin mo, mangyayari ba yan sa Super Bantamweight? Kasi nakaragma si Casimero si WBO. 'Di ba? Number 4 contender si Casimero at sa iba pang sanctioning bodies. At sa featherweight naman, si Casimero is nakarang din sa WBC. 'Di ba? Kay Bruce Carrington. Kaya kung kakamali, 10 na siya ngayon. Number 10 contender na siya ngayon ni or 11 pa rin ba? Ni Bruce Carrington mga boss. So, magandang laban yan talaga. Isa yan sa mga 'di ba? Papaisip din tayo So sana marami iba na basa nating comment sinasabi nila na labanan na dapat ni Naoya Inoue itong si Casimero. Pero yun nga, anong masasabi niyo? Malaki ba yung 500 million pesos na hinihingi ni Casimero? Sakto lang. Diba? I-convert natin sa dollars nga is 8.1 million dollars. Diba? Pag-komento nga kung sakto ba yan or sobra ba dapat. Diba? Malaking pera yan mga boss. No? Talagang pwede na hindi siguro mag-boxing si Casimero pag nakuha niya yan. Papaisip di ka rin, di ba? Papaisip ka rin kasi marami nga tayong nabasa yan. Nabalitaan ko rin ito sa ibang mga sports vlogger, no? Boxing vlogger na, yun nga, kasi may hinihingi niya yung 500 million para labanan si Naoya Inoue. Pero sa ngayon daw, gusto niya daw talagang makalaban din si Junto Nakatani at Jesse Bam Rodriguez bago labanan daw hopefully si Naoya Inoue. Tingin niyo mga boss, kayang-kaya bang i-knock out ni Casimero yung Jesse Bam Rodriguez na champion din na nasa pound for pound ngayon? Yung kakamali ng daring number 3 siya ngayon sa pound for pound list. Si Jesse Bam Rodriguez kasi magaling talaga na fighter din talaga yung Bam Rodriguez Pero nahirapan din siya sa pag-akit niya sa bantamweight division. Nalabanan yung kampiyon. Pero naging champion pa rin siya, panalo pa rin siya. Pero nahirapan siya. Kaya nga questionable Sabi ni Robert Garcia, hindi daw sila, yung coach ni Bam Rodriguez, hindi daw sila umiiwas kay Naoya Inoue. Or, di ba, sa ngayon daw, kailangan pa daw talaga nilang lumaban pa ng isang beses bago daw, excuse me. At saka wala ba silang natanggap na offer para lumaban si Bam Rodriguez kay Naoya Inoue sa kampo niya, sa hapon. So, yun lang mga boss, I think yun lang. I-comment down below nga kung anong masasabi sa pinag-usapan natin na yun yung hinihingi ni Casimero. At mangyayari pa yan. Magaganap pa ba yung laban na yan ngayon or sa future kasi yun nga kung aakyat ulit aakyat talaga ng tuluyan si Casimero sa featherweight at maging kampiyon makuha niya yung kahit isang titulo doon sa featherweight maglaban sila ni Naoya Inoue diba para balay nga din sa ating mga legit and having advanced ng boxing huwag kalimutan mo subscribe mga boss kung bago ka pa lang bilang peace out.